May mga pag-ibig na hindi nagsisimula sa tinginan, kundi sa pagtitiis, sa siksikan, sa init, sa pagitan ng dalawang estasyon kung saan ang oras ay tila humihinto at ang tadhana ay marunong sumiksik. Sa bawat andar ng tren, may pusong natutulak, may matang biglang napapatingin, at may damdaming hindi na muling bababa sa tamang istasyon. Hindi ko talaga alam kung anong oras nagsimula ang lahat. Basta ang alam ko, Lunes yun, 6:00 ng gabi. Yung oras na parang galit ang mundo, pagod ang mga tao, mainit ang hangin, at ang MRT ay parang lata ng sardinas na may bonus na pawis. Ako si Phil, isang ordinaryong empleyado, ordinaryong buhay, at may ordinaryong plano. Makauwi ng bahay. Pero nagbago ang lahat ng yon dahil sa isang lalaking nakaputing polo, may backpack na halatang luma na, at may noo na bahagyang basa ng pawis. Unang napansin ko sa kanya, ang kamay niya. Hindi dahil gwapo, kundi dahil sa bawat preno ng tren. Yun ang una niyang iniaabot, na para bang may instinct siyang may hahawakan, may masasalo, may iingatan, hanggang sa isang biglang preno ang naglapit sa aming dalawa. At bago ko pa may paliwanag ang sarili ko, naramdaman ko na lang ang palad niya sa dibdib ko. Hindi bastos, hindi sadya. Pero sapat para magising ang mga parte ng pagkatao kong matagal nang natutulog. Nagkatinginan kami, saglit lang pero sapat para makita ko yung klase ng lalaking parang hindi nagmamadali sa buhay kahit na hinahabol ng oras araw-araw. Sorry, sabi niya agad. Ngumiti, yung tipong ngiti na parang humihingi ng paumanhin kahit wala namang kasalanan. At ang sagot ko, ayos lang. Pero hindi yun totoo. Kasi simula noon hindi na naging maayos ang tibok ng puso ko. Pagbukas ng pinto sa Cubao Station, sabay kaming bumaba. Hindi dahil pareho kami ng pupuntahan, kundi dahil pareho kaming ayaw pang bumitaw sa sandaling yun. Naglakad kami sa gilid ng riles, kasabay ang rumaragasang mga tao, at ang tanong niya bigla, saan ka? Na para bang matagal na kaming magkakilala. At ang sagot ko, Santolan. At eto napangiti siya. At ang sabi pa niya, pareho pala tayo. Doon ko nalaman ang pangalan niya, Sanjo. Isang pangalang parang madaling bigkasin pero mahirap kalimutan. Habang naglalakad kami, napansin kong hindi siya madaldal pero kapag nagsalita, parang may laman ang bawat salita. Nagbiro siya tungkol sa MRT na para raw itong relasyon, laging siksikan, laging late, pero araw-araw mo pa rin binabalikan. Tumawa ako hindi dahil sobrang nakakatawa, kundi dahil parang may tama. Bago kami maghiwalay sa Santolan, bigla siyang huminto. Phil, no? At ito, tumango ako. Kung sakaling magkikita ulit tayo sa tren, sana pareho pa rin tayong sumakay. Wika pa niya. Hindi ko alam kung bakit pero tumango rin ako.
At habang papalayo siya, doon ko lang napansin. Hindi pala siya basta MRT boy. Siya yung lalaking sa isang biyahe lang ay nagagawang guluhin ang tahimik kong mundo. Hindi ko inaasahan na ang pinakamahirap sa pagko-commute ay hindi ang mahabang pila, hindi ang pawis, hindi ang late na tren kundi ang pag-asang may makikita kang muli. Mula nung gabing yun, araw-araw akong sumasakay ng MRT na parang may inaabangan. Hindi ko man aminin sa sarili ko, pero sa bawat bukas ng pinto, mata ko ang unang naghahanap ng puting polo at ng lalaking may ngiting parang sanay sa pasensya. 3 araw. 3 araw na wala si Sanjo. At sa ika-4 na araw habang siksika na naman sa bagon, may humawak ulit sa braso ko. Akala ko kung sinong pasahero lang. Pero nung lumingon ako, siya na. Pawisan, medyo gusot ang buhok. May hawak na kape at muntik ng matapon. Phil, sabi niya. Parang normal lang na muli kaming nagkita. Na parang walang pagitan na 3 araw na puro tanong sa utak ko. At ang sagot ko, Sanjo. At doon ko napansin na mas madaling bigkasin ng pangalan niya ngayon. Magkatabi kami sa buong biyahe. Hindi man kami magkadikit palagi pero ramdam ko yung presensya niya. Yung klase ng presensya na hindi ka ginugulo pero hindi mo rin kayang baliwalain. Nagkwentuhan kami, mabagal, putol-putol kasi kailangang sumigaw paminsan-minsan para marinig ang isa't isa. Nalaman kong call center agent siya. Gabi ang pasok. Kaya pala minsan ko lang siya makita. At ang biro ko, ako naman office slave. At ito tumawa siya at sa tawang yun parang gumaan ang bagon. Sa Ortigas Station, biglang may sumiksik sa pagitan namin. Naitulak siya. At ito, hinila ko siya papalapit sa akin. Masyadong malapit. Ramdam ko yung hininga niya, ang tibok ng dibdib niya, na halos kasabay ng tibok ng sa akin. Hindi kami nagkibit-balikat. Hindi kami agad naglayo. Nagkatingin ang kami at sa sandaling yun, parang masyadong maliit ang bagon para sa mga hindi namin sinasabi. At ang bulong niya, salamat. At ang sagot ko, wala yun. Pero pareho naming alam na meron. Pagbaba namin sa Santolan, sabay ulit kami naglakad. Alam mo, ang weird no? Bigla niyang sabi. Sa dami ng tao dito, parang lagi kitang natatabihan. Wika pa niya. At eto ngumiti ako. Baka pareho lang tayong hindi marunong makipag-unahan. Wika ako. At eto tumawa siya. Tapos huminto bigla. At ang sabi niya ulit, na mas seryoso, Phil, kung sakaling hindi MRT yung susunod nating pagkikita, okay lang ba? Parang may humawak sa lalamunan ko pero tumango ako at ang sagot ko, oo. At sana, hindi lang din ito minsan. Ngumiti siya, yung ngiting hindi pang biyahe kundi pang alaala. Habang pauwi ako, doon ko lang napagtanto.
Sa oras ng pagsisiksikan, may mga bagay palang nahuhulog at isa na doon ang dahan-dahang pagbagsak ng puso ko kay Sanjo. May mga araw na ang MRT ay hindi lang daan pa uwi, kundi paalaala. Paalala na may mga taong kahit bumaba sa ibang estasyon, hindi talaga to umaalis sa'yo. Kinabukasan hindi ko inaasahang makikita si Sanjo. Mas maaga yung biyahe ko noon. Mas tahimik ang bagon. Mas malinaw ang isip ko. O yun ang akala ko. Nasa may pinto siya, nakaitim na jacket. May earphones at mukhang antok na antok. Di ko alam kung lalapitan ko ba siya o hihintayin ko na lang na magtagpo yung mga mata namin. Tadhana ang gumawa ng paraan. Nang magpreno ang tren, napatanggal ang isang earphone niya at napatingin siya sa akin. At ngumiti. Phil, wika niya. Hindi nahihiya, walang pag-aalinlangan na parang natural na. At ang sabi ko, ang aga mo ah. At ang sagot naman niya, may lakad bago pumasok. Tapos ito, nagbiro pa siya. Hindi pwedeng lagi na lang MRT ang date natin. At ito, napatawa ko. Date, simpleng salita, pero parang may sumipa sa dibdib ko. At ito, magkatabi kami. Hindi na awkward na parang may kasunduan na kami na kahit wala pang malinaw na usapan. At ang biglaan niyang sabi, may tanong ako. Pwede ba? Wika niya. At ito, tumango ako. At ang sabi niya, kapag bumaba ako sa susunod na estasyon, mawawala ba ako? Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang seryoso pero may bahid ng takot. At ang sagot ko, hindi. Maalala pa rin kita. At ito, ngumiti siya pero hindi siya bumaba. Sa halip, sumabay siya hanggang Santolan. Pagbaba namin, hindi na kami dumiretso. Pumasok kami sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng station. Yung mga tindahang parang hindi napapansin pero doon nagtatago ang pahinga. Nagkape kami. Sa wakas, walang nagmamadali. Doon ko nalaman ng mga bagay na hindi mo malalaman sa biyahe lang. Na pangarap niyang magtayo ng maliit na cafe. Na takot siya sa katahimikan ng mag-isa. Na matagal na siyang hindi nagkakaroon ng taong hinihintay. At ang sabi ko, ako rin, matagal na. At ito, nagtagpo yung mga mata namin. Walang tren, walang ingay. Tanging tibok lang ng puso na parang gustong mauna. Paglabas namin sa cafe, bigla siyang huminto. Sabi niya, Phil, hindi ko alam kung saan to papunta pero ayaw kong bumaba ngayon. At eto, huminga ako ng malalim at ang sagot ko, di wag. Hanggang magkasabay pa tayo. Hindi siya nagsalita, sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Sa gitna ng Santolan, sa pagitan ng umaga at gabi, doon ko naintindihan, hindi lahat ng bumababa, umaalis. Yung iba, nananatili pala. Habang tumatagal, napapansin ko, hindi na lang tren ang hinihintay ko. Si Sanju na. Hindi na aksidente ang pagkikita namin. Hindi na rin puro kung sakali. May mga oras na sinasadya na namin ng parehong biyahe. Parehong bagon. Parehong pwesto sa may pinto.
Parang may tahimik kaming kasunduan na huwag pang bigkasin ng anuman hanggat kaya pang ipagpaliban. Isang gabi mas maingay kaysa dati ang MRT. May batang umiiyak, may lalaking galit sa delay, may mga kwentong hindi namin kilala. Nakatayo kami ni Sanjo, balikat sa balikat. Ramdam ko yung bigat ng araw niya sa paraan ng paghinga niya na paraan ng paghawak niya sa strap. At ang bulong ko, "Pagod ka?" At ang sagot naman niya, "Konti, pero okay na ako ngayon." Hindi ko na tinanong kung bakit. Alam ko na. Sa biglang preno ng tren, napahawak siya sa akin. Hindi na para mag-balance kundi parang ayaw niyang bumitaw. Wala nang salita. Pero sa gitna ng ingay, may mga salitang hindi kailangang marinig para maintindihan. Pagbaba namin sa Santolan, hindi kami naghiwalay agad. Umupo kami sa gilid ng station, pinapanood ang mga taong may kanya-kanyang uuwian. At ang sabi niya ng mahina, na parang takot marinig ng mundo, Phil, natakot ka na ba sa mga bagay na hindi mo pa naman nawawala?" At eto tumungo ako at ang sabi ko, "Oo, ganun yung pakiramdam ko ngayon." Wika naman niya. Huminga ako ng malalim at sa dami ng pwedeng sabihin, isa lang ang lumabas sa bibig ko. "Ako rin." At eto nagkatinginan kami ng matagal at tahimik. At sa pagitan ng mga ilaw ng estasyon, sa pagitan ng mga tren na dumarating at umaalis, marahan siyang lumapit. Hindi halik, hindi yakap. Noo sa noo, hininga sa hininga. Isang sandaling hindi pwedeng ipagsigawan pero hindi rin pwedeng itanggi. At ang bulong niya, "Phil, kung sakaling may babaguhin ka sa buhay mo ngayon, ano yun?" Hindi ako nag-isip at ang sabi ko, "Yung pag-uwi ko ng mag-isa." Ngumiti siya na may konting lungkot na may konting saya. At ang tanong niya, "Pwede ba akong sumabay?" Tumayo ako at inabot ang kamay niya. "Matagal na kitang hinihintay." Wika ako. At sa gabing yun, sa gitna ng ingay ng mundo, may dalawang pusong tahimik na nagkasundo. Masarap pala yung pakiramdam na may inuuwian. Kahit hindi pa malinaw kung saan, hindi pa rin kami ni Sanjo. Walang label, walang pangako, pero may mga gabing hindi na kailangang magtanong kung sino ang kasama mo pauwi. May mga araw na nauuna siya, may mga gabing ako naman yung naghihintay. May mga sandaling kahit hindi kami mag-usap, sapat na yung presensya niya para gumaan yung mundo. Pero gaya ng tren, may mga estasyong hindi pwedeng iwasan. Isang gabi hindi siya dumating. Isang biyahe, dalawang biyahe, tatlo. Walang Sanjo. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na busy lang siya, na may overtime, na ganun lang talaga yung buhay hanggang sa ika-4 na araw, nakita ko siya. Pero hindi na sa bagon. Nasa labas siya ng istasyon. May kausap sa phone, mukhang seryoso, mukhang pagod na pagod. At mukhang may dinadala. Lumapit ako. Tinapos niya yung tawag. "Phil," sabi niya. Walang ngiti, walang biro. At ang tanong ko, "Okay ka lang?" Umiling siya at ang sabi niya, "Hindi eh."
Doon niya sinabi ang mga salitang pinaka kinatatakutan ko. Na-promote ako sa Cebu, wika niya. Parang huminto ang tren sa loob ng dibdib ko at ang tanong ko kahit alam kong masakit ang sagot. Kailan? Next week, wika niya. Isang linggo, isang linggong pagitan na meron at wala. At ang tanong ko, masaya ka ba? Tumango siya at ang sabi niya, oo pero natatakot ako. Bakit? Tanong ko ulit. Dahil baka sa biyahe na to, ikaw yung bababaan ko. Di ko alam kung anong isasagot. Gusto kong sabihin huwag na lang siyang umalis. Gusto kong sabihin kaya naming subukan pero hindi lahat ng gusto ay pwedeng ipilit. Sabi ko, Sanjo, kung kailangan mong bumaba, huwag kang mag-alala sa akin. Napayuko siya. Hinawakan ng kamay ko na parang ayaw bumitaw. At ang bulong niya, Phil, ikaw yung biyahe na ayokong tapusin. Pero minsan kahit ayaw mong bumaba, itinutulak ka ng buhay. At sa gabing yun habang magkasabay kaming nakatayo sa huling tren ng linggong yun, doon ko naramdaman may mga biyahe pala na mas masakit tapusin kaysa simulan. May mga tren na umaalis ng walang paalam. May mga istasyong akala mo'y katapusan na. Pero kung ang pag-ibig ay totoo, marunong itong maghintay, bumalik, at sumakay muli sa parehong riles ng alaala. Umalis si Sanjo nang walang eksena, walang yakapan sa istasyon, walang luha sa publiko. Isang maikling ngiti lang, isang mahigpit na hawak ng kamay, at isang pangakong hindi namin binigkas pero pareho naming naramdaman. Bumalik sa dati ang biyahe ko. Parehong oras, parehong bagon, parehong pagod. Pero hindi na pareho ang puso ko. May mga gabing hinihintay ko pa rin siya kahit alam kong wala na siya sa lungsod na ito. May mga umagang sa bawat bukas ng pinto ng tren, may bahagyang pag-asa kahit paulit-ulit akong nadidismaya. Nag-usap kami minsan. Madalang, maingat, parang parehong takot na baka sa maling salita ay tuluyang maputol ang linya. Hanggang isang hapon habang pauwi ako, biglang nagka-aberya ang tren. Delayed, siksikan, mainit, parang bumalik ang lahat sa simula. Nakatayo ako sa may pinto nang may marinig akong boses na kahit ilang buwan kong hindi narinig, kilalang kilala ko pa rin. At kilalang kilala ng puso ko. Phil. At ito lumingon ako. Doon siya nakatayo. Mas payat ng konti. Mas mature ang mga mata. Pero yung ngiti, pareho pa rin. Sanjo. Yun lang ang nasabi ko. Temporary assignment, 3 buwan. Sabi niya agad na parang natatakot na mawala ulit ang oras. 3 buwan, hindi pang habang buhay. Hindi rin saglit. At ang tanong niya, sasabay ka ba? At ito umiti ako. Oo, matagal na kitang hinihintay. Sa gitna ng siksikan, magkatabi ulit kami. Walang kailangang ipaliwanag, walang kailangang balikan. Sa santolan, hindi siya bumaba. Sumabay siya hanggang dulo at sa wakas, sa isang tahimik na kalsada na walang tren, walang tao, doon niya sinabi, Phil,
Kung bababa ulit ako, gusto kong sigurado na may babalikan ako. Lumapit ako, hinawakan ng kamay niya. At ang sabi ko, hindi na to estasyon, bahay na. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, hinalikan niya ako. Marahan, sigurado, parang desisyong matagal nang hinihintay. Makalipas ang ilang taon, hindi na araw-araw ang MRT sa buhay namin. May kotse na, may sariling oras, may maliit na kape, malapit na estasyon. Pangarap ni Sanjo na sabay naming tinupad. Minsan kapag may oras, sumasakay pa rin kami sa tren. Hindi dahil kailangan, kundi dahil doon nagsimula ang lahat. Sa pagitan ng dalawang estasyon, sa siksikan, sa ingay, sa isang hawak na hindi sinasadya pero hindi na binitiwan. Ako si Pil at sa lahat ng biyahe ng buhay ko, si Sanjo ang pinili kong huling estasyon at unang uuwian. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.